So this play teaches us that everyone deserves to be accepted for who they are. Four siblings grew up facing discrimination even in their own home. What more in the outside world? Trevor, once proud and favored, finally saw the value of acceptance after that heartbreak. By facing bullies together, they proved that respect isn't based on gender or appearance. Their parents, witnessing this, finally accepted them for who they are. The story teaches us that true family is built on unconditional love and support, not judgment. For home should be our first place of fundamental love. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang kwentong ito ay pinamagatang Girl, Boy, Bakla, Tomboy. Apat, pero iisa. Ang apat na kambal na magkakapatid, Bella ay isang girl, Trevor ay isang boy, Lance Jr. ay isang bakla, at Princess ay isang tomboy. Ay lumaki sila sa isang pamilyang may mahigpit na paniniwala sa traditional na gender roles. Dahil dito, hindi sila tinatrato ng patas. Trevor ang paborito dahil siya ang lalaking tagapagmana ng apelido ng pamilya. At biyaya nga naman ng Diyos dahil siya ay almost perfect na. Dahil dito, lumaki siyang dominant at mayabang o mataas ang tingin niya sa kanyang sarili. Bella ay isang straight na babae, pero madalas kinukutya dahil sa kanyang timbang at akin. Lance Jr. at Ken Jr. Tadhana nga naman, napakamuglaro. Junior na junior, siya pa naging bakla. Princess lang ang pangalan, pero cargo ang dalawan. Siya ay isang tomboy. Simula ng pagkabata, pinilit siyang pinasok sa model. Actually, silang dalawa ni Bella, pero nung pumangit si Bella, ay pinakasan ang kanyang kontrata. Sa loob ng kanilang tahanan, silang apat ay naiilang sa isa't isa. Tila sila ay parang hindi magkakapatid. Pero paano ba yan? Magkakamukha silang apat. Sa bahay mismo ay may matindi ng diskriminasyon, lalo na sa labas. Balang araw, matutunan din nila kung paano lumaban, hindi lang para sa sarili, kundi para sa isa't isa. Scene 1. Hindi tayo pantay. Sa bahay habang kumakain. Trevor, anak, ikaw ang future ng ating pamilya. Isang napakalaking biyaya ka. Salamat po, Dad. Anak Bella, huwag ka nga masyadong kumain, baka lalo kang kumaba. Gusto mo bang tumandang dalaga? Ikaw, Lance, bakit ikaw pa ang napili kong maging junior kung babakla-bakla ka rin naman? Okay sana kung matalino at nakakatawa ka katulad nila Vice Ganda. Princess anak, maganda ka pa naman. Sobrang sayang kung magiging tomboy ka. Tahimik ang apat, pero sa loob nila, gusto nilang sumigaw ng bakit, lalo na ang tatlo. Scene 2. Pagkamulat ni Trevor after heartbreak sa likod ng eskwelahan. Trevor, alam mo bang ampun lang ako at transgender yung tinuturing kong ina? Trevor ay nagulat, ngunit nanatiling tahimik lang at gustong pakinggan ng taos-puso ang kanyang girlfriend. Hinuhusgahan siya ng mundo pero wala akong pamilya kung wala siya. Kung tutusin nga, maswerte nga ako kasi yung ibang pamilya parang hindi pamilya kahit magkadugo. Gusto ko sana makipaghiwalay sa'yo at yun yung hinihiling ko. Naiintindihan kita, mahal. Hindi niya pinigilan ang breakup kasi may kasunduan sila ng kanyang girlfriend na kapag nanalo siya sa beauty pageant at ito pa rin ni Trevor ang
Nag-flashback sa lahat ng mga diskriminasyon sa mga kambal niya. Mapabahay man o sa labas ng bahay at kung paano kataas ang tingin niya sa kanyang sarili. Scene 3. All for one, one for all. Sa eskwelahan pa rin. Wala ka, Bella. Kaka-New Year pala. Ba't mas lalo kang tumaba? Eh, maganda ka pa naman noon eh. Kapag ikaw gumanda, ito talaga ay diary ng pangit. Very na pangit Sorry, but not sorry. Akala ko pag may Betty sa eskwelahan, mas masaya at parang armakay. Princess Korea Chris, nagkakabunis! Patuloy-tuloy ka ba, Pre? Matagit ka lang. Hello! Princess! Kuya! Nagtagulo! Dali-dali tumagit na! Si Trevor! Ang ulabot ng campus niya walang gising! Dali-dali! Tigil! Kung hindi kayo titigil, alam niyo na kung anong mangyayari sa inyo. Simula ngayon, mapanumsin din ang isang tao ay wala tayong karapatan na lockdown sila. Ang liwanag pa! Teka lang yun, sasabihin ako. Ang itsura at ibang ko ay hindi ba sila nahalaga bilang isang tao? Hindi ko kailangan maging matalino at kusyante para lang matanggap na bakla ako. Babae na ako o hindi. Ako pa rin po. Nagulat ang mga bully. Hindi nila akalain lalaban ang tatlo, lalo na si Trevor. Scene 4. Umusbong ang tunay na pamilya sa eskwelahan pa rin. Sa kaganapang iyon, ay nakita pala ng kanilang mga magulang ang pangyayari. Kasi pupunta pala sila sa principal's office for some sort of business matters. What a coincidence, di ba? Doon, unti-unting natunaw ang puso ng mag-asawa na para bang biglang nasabuyan ng holy water. Mother and father lumakad palapit sa mga anak. Nandito na pala kayo mga anak. Bakit kayo nandito sa court ang init? Anyways, mag-birthday na kayo next week. This time tayo lang. Sa sweet 16 na kayo. Again, sweet na mag-birthday. Kung ano ang gusto ng inyong mga puso, ay yun ang masusunod. Kaya uwi tayong sabay-sabay, pupunta mo na lang sa principal's office. Nagulat ang lahat, lalo na ang mga kambal. Sa gitna ng gulat, ay nagtinginan ang mga kambal at napatawa sa isa't isa. Pati na rin yung mga nakapaligid ay natuwa. At doon